So dito ho mga kapatid, yung mga binabarhan ng basura, doon nga po nagkakaroon ng pumping station. Ito po ang binabanggit nga dito, nito pong inutangan natin. Uutang ka ng pera, dapat sigurado ka kung saan mo gagamitin. Hindi ba? Aray, Diyos ko po. Tama. So again, with all due respect, ito po dapat puntahan din ni Pangulong Marcos Jr. Kahapon nasa Marawi siya. Sinabihin daw po yung contractor ng ospital doon, o dapat by August tapos na to ha. Sigurado po ako kikilos yun kasi ang nagsasabi na presidente, dito mawalang galang lang, baka pwedeng puntahan niyo po ito sir. Tamang-tama ngayon at tag-ulan na at kahapon nagbabaha sa Quezon City. No isang araw po naman maging sa EDSA at maging sa Maynila. Ito sigurado ako, pogi points ito sir. Ang ganda mo lalaki dito. Yung medyo tuturo-turo ka dito sa pumping station, no? Picture-picture tayo dito. Hindi ako nagbibiro ah. Yun yung pag-usapan natin ngayon. Itong pinag-usapan din ni Manong Ted Filon at saka ni DG Chacha na tungkol sa kautangan ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon ngayon na malaking kautangan at hindi alam kung ano talaga ang patutunguhan. At yun na nga, shout out muna tayo ngayon muna ha, bago natin ituloy ang video na yon. Pero yung video na yon hindi ko pwedeng ituloy-tuloy dito sa aking screen. Gagawin ko sa isa kong gadget. Doon tayo makinig, doon natin gagawa ng reaction. So shout out natin dito si Ma'am Maria Fee Bidonyo, Macau. Ingat mo dyan sa Macau, ma'am, ha? Ilaria Bateque, Davao City. Shout out po sa Davao City, sa mga lahat na taga Davao City. Kay Sir Ernesto Canada, Talisay, Cebu. Shout out po sa Cebu ha. Cebu, shout out po sa inyo dyan. Kay Ma'am Edwina Asieniro, Tagbilaran City. Wow, Bohol ha. Tagbilaran City. Shout out po sa kababayan ko dyan sa Bohol. Akong mga kaparyentihan sa Bohol, akong mga kaigsuunan diha sa Bohol. Ilabi na yun sa Tagbilaran City. Yamping mo diha tanan. Kay Sir Erne Kanyada, Talisay, Cebu. Shout out gyapon diha sa Cebu. O special natin ito sila ni Ma'am Chrislyn Vlogs. Ingat po kayo dyan ma'am ha. Ito yung di talaga ito nagpahuli si Ma'am Chrislyn sa kanyang mga comment ba. Salamat ma'am ha sa mga komentaryo ninyo at saka kay Ma'am Zenny 5. Ito yung mga suki kong mga mga tagapanood sa aking vlog. Ingat po kayo dyan ma'am ha sa inyong lugar ngayon. Ito yun, pag-usapan natin ngayon. At hindi sana ako mag-react ng mga tungkol ganito mga kasi kasawa na ganito eh. Pero hindi mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan ng mga ganito mag-react at mainis sa itong ginagawa ng gobyerno. Although sabi ko nga 'di ba sa gitna, kaya lang ito yung hindi ko to pwedeng palampasin talaga to. Hindi ako gitna ito. Talagang tutumbukin natin to si Bongbong Marcos ito. But dapat inaasahan natin handa tayo sa paggasta sa proyekto. Yan. Pero ang sinasabi nga po mismo ho dito ng World Bank, ito ho Wait lang. Baka sabihin naman ng iba dyan, fake news yan! Ted Filon at saka si DG Chacha sa kanilang programa ito sa IFM. Ito yon video niya na binakbakan ng todo-todo ni Ted Filon ito si Bongbong Marcos sa kanyang kautangan nga. At para saan ang utang? Pakinggan natin ngayon. Ang akin pong hawak dito ay the World Bank Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring of Metro Manila Flood Management Project. Anak ko po. Approved on 28 September 2017. Ito po yung pinakabago nilang report. Ang sinasabi nga po sa report na ito, ultimo project design, ultimo yung pong pag-identify kung saan gagawin po yung proyekto, at yung pong red tape sa procurement at awarding sa mga kontrata, mga kapatid, problemado. Project design daw po, pabago-bago din. Ayan na nga. Dito po kasi DPWH po ang nagdidisenyo nito eh. MMDA din po, implementing agency. At dito nga, hindi maaari maghugas ng kamay din po yung DPWH na ito yung MMDA. Kasi basically nga, yung pondo, nasa GAA po, under DPWH project eh. Anyway, sige po, ito ha, para lang ho natin matapos na po ito. Okay, ngayon,
Wait lang. Umutang ka. Noong ano to ha, 3 days ago tong video na to. Ngayon ko lang to, buti kanina, halongkat ako na naghalongkat sa mga video. Dumaan to, pinakinggan ko. Ito nga yun, ang kautang nga, inuutang ni Bongbong Marcos. Ito na. Baka yung iba nga dyan, sabihin naman, fake news. Hindi to fake news. Fake news sa yung mata. Sapa na. Ng $500 million. $500 million. Release po ng pera ang World Bank at saka ito pong Asian Infrastructure Investment Bank. Pailot-ilot definitely, di ba? Depende sa accomplishment mo. Pero yung pong nangyari nga, dahil sa delayed yung project, yung cost of money, nagkakaroon din ng interest definitely. Hindi mo ginagasta eh. Hinihintay ko, umutang ka sa amin, ba't hindi ka kumukuha ng pera? Hindi ginagasta. Alam nga Pero naman, kina yung pera. hindi ito tumubo. So humingi ka ng restructuring. Bakit? Ano ba ang sitwasyon ngayon? Yun nga po, mga kapatid, dapat po talaga, tapos na po ito last year, humingi ng 2 taong extension. So ang bagong deadline ngayon, November next year. Okay, ang dapat po dito mga kapatid ay 34 na mga pumping station. Nako, para sa ang baha pala to. naayos. Pero as of September last year, 15 na pumping station po ang sinasabi daw po na naayos na. Okay, 14 po. Kaya naman pala eh. Napanood ko sa balita, panay baha na naman sa Metro Manila. Pero wala pang media na tatanong, bakit ba binaha tayong binaha dito? Tapos ang iba dito, pag tinitira natin itong mga ganito klase, kay Duterte yan, lahat kasi mga palpak nga kay Duterte. Pero pag ang ganda-ganda daw pakinggan, makikita, Marcos na yan. Anak ng kuto talaga to. Yung ongoing pa rin po yung pag-aayos. 5 po mga kapatid, ang sinasabi na baka matapos po ito by 2026 pa. Pero yung pong sinasabi pong 14, by December daw this year matatapos na. Nakita po ninyo, 27 Pakinggan na lang natin to, ha? Ganito. nagsimula supposed to be. Ito po malupit dito. Kasi maliban po sa 34 na mga pumping stations na original, 36 minus 2 kasi, so 34, 34. yung pong dapat na 20 bagong pumping station, 4 na lang ang gagawin. Bakit? Kasi nga dito ho yung pagtukoy saan gagawin yung pumping station. Ito ho mga kapatid, yung mga, alam niyo ho yun, yung mga, ito nga specific dito, Tripatigaline ang sinasabi, dapat daw po asikasuhin ng mga True FM pala to. So, Wait lang. Kanina sabi ko IFM. True FM pala to. Ito yung programa nila nga ni Tid Filon at saka ni DJ Chacha. Ang pamagat ito ay para saan ang uutangin. Ayan Baka sabihin nga naman fake news, hindi to fake news ha. Yung mga mahilig sa mga fake news, kagaya ni Claire Castro. Paminawi ninyo to. Yung mga tatamaan nito, yung mga pro Marcos, paminawi to ha, paminawi. Tanggalin ang tutuloy sa tainga para maintindihan. Ay nako naman, mamaya uusok na naman yung tainga nyo. Tanggalin yung tutuloy muna. O kaya, yung mga mata nyo, nanlilisik pala nakatingin sa akin. Ay nako naman, hindi ko matutunaw niya sa mga mata nyo nanlilisik dyan. Wala kong pakwe. yung mga binabarhan ng basura, doon nga po nagkakaroon ng pumping station. Ito pong binabanggit nga dito, nito pong inutangan natin. Uutang ka ng pera, dapat sigurado ka kung saan mong gagamitin. Nako. Hindi ba? Yung nangungutang dyan. So again, Kagaya rin to, sa may nangungutang dyan, pautang muna. Iano ko lang, panghulog sa motor. Pucha, kamukat-mukat pa, nakikita mo sa SM, nagsa-shopping. Hindi pala panghulog sa motor. Anak ng koto talaga, Mayroong ganyan ha, sinong nito, relate sa mga utang. Itong Pilipinas, utang ng utang, baka mamaya hindi tayo makakautang nito sa ibang mga bangko, kabangkuang malalaking bangko dyan sa buong mundo. Ay nako, shout out sa mga palautang dyan, magbayad kayo. Kung sino yung may nautangan ninyo, bayaran nyo na yan. Kagaya nitong balita ngayon ni Tid Filon, itong niya ngayon. with all due respect, ito po With dapat due respect, puntahan dito. nangungutang dyan, bayad na kayo. Kahapon nasa Marawi siya. Sinabihan daw po yung contractor ng ospital doon, dapat by August tapos na to ha.
Sigurado po ako kikilos yun kasi ang nagsasabi ng Presidente, dito mawalang galang lang, Anak ko po. baka pwede puntahan niyo po ito, sir. Sakit sa tayo ngayon ha. Baka mawalang galang. Kahapon nagbabaha sa Quezon City. Ayun na nga. Siguro po naman maging sa EDSA o maging sa Maynila. Ito sigurado ako, pogi points ito, sir. Ang ganda ng lalaki dito. Yung medyo tuturo-turo Kapal kayo na sa mukha. pumping station, no? Picture-picture tayo dito. Hindi naman bibiro, ha? Picture daw. Pogi points kasi bibilis yung gawa ng kontraktor nitong MMDA at DPWH. At yung nakatingka, baka pwedeng patawag mo nga kontraktor niya. Hiya naman si At Marcos. nang makatikim? Oo. Hindi po ba? Baka nakikinig ngayon itong mga image builder po ng ating presidente. Image builder. Puntahan nyo itong mga pumping station na dapat ginagawa ngayon ng Oo nga. DPWH at MMDA. Magsunog lang ng mga tawas doon. Pinupuntahan. Ito pa kay importante. Kung maaari, Wait lang. ang suot dito ay Yung kahapon nga ay kailan may nagsunog na tawas. Grabe, lakas ng tama ni Bongbong doon ha. Nakamask pa. Kung siguro baka kunyari lang yung mask. Baka pag wala mga kameraman, tinanggal ang mask. Doon mismo sa may sa may panghaw. Doon nag-aabang usok na yung magsunog na yung mga na yun. Yung sabi niya huli. Pero yun pala, hindi huli yun. Napulot, nagpalutang-lutang sa mga karagatan sa norte. Sabi ko nga, di ba, nagpalutang-lutang sa Ilocos Norte, sa may Pangasinan, sa may Zambales. Bakit norte talaga? Doon talaga nagpalutang-lutang. Doon yun talaga ang mga parasil bumagsak. Ito ngayon, ano nangyari ngayon dito, Bongbong Marcos? Anak ng koto talaga. O, koto na lang kayo, mukhang hindi maganda talaga tong pakinggan tong isiniwalat ni Tid Filon. at medyo, di ba, kung maaari, ang inyong suot dito ay Nakabota. Ayan. okay? Sige. Grabe Itsura. yung utang. Tapos hindi alam kung saan gagamitin. Ay, Tapos nak- hindi kinukuha yung inutang. Baka di na tayo makautang yan sa World Bank sa susunod. What? May repercussions ba yun pagka ganon? Ito pa isa. Aba, hindi pa tapos. But wait, there's more. There's more. Yung 500 million US dollars na pinapakompute mo in pesos, 28 million pesos siya. Ciao. Ciao. Oo, times 56. Anyway, ang pinakamainam po dito, na lang siguro, sir, total naman po, kaya nyo basahan yung buong budget, di ba? Naalala ko ninyo? Kaya nyo basahan yun, yung buong budget? Oo. Okay. Ito, Oo nga. Naalala niyo niya rin yun? Kung makuha mo yung sinasabi ni Ted Filon na kaya niyang basahin ang buong budget, yung sinabi na, binasa ko yan ng 4,000 mahigit. 4,000 mahigit ba yun na pahina? Ma-imagine, 4,000 pages ang binasa niya doon sa mga budget at yun nakikita daw niya ano ang mga dapat niyang i-veto doon. Ay, nako, koto nga naman talaga. Oo. Ito, Dapat binabasa. siguro maganda ho, basahin nyo po itong report Oo. ng Yan World ang Bank. sabi. Ito ha, halimbawa. Ano sabi? The project has experienced significant implementation delays since its onset. The project faced design shortcomings, including a lack of specificity on site selection for drainage areas, as well as on the number and location of pumping stations. Opo. The consequent deferral of these decisions to implementation resulted in delays in determining the final list of pumping stations under the project. Maliban dyan, ito ho, yung problema din po at toka ng DPWH. Kung saan po naman, ang inyong lingkod po pupunta na dito po sa statement nito pong Quezon City Government. Kasi kahapon, siguro, Lokal. si Mayora, mahirap mga istorbohin natin si Mayor, di ba? Baka nakakaabala tayo sa kanya napaka-busy schedule. Ganun siya ka-busy. Sabay statement ni Mayor. Ito na ang statement ni Mayor. Ayan, oh. Oo. May sinasabi siya dyan kung bakit daw ho ang tagal bumaba ng tubig sa may Commonwealth Avenue kasi may mga lugar po ang hindi humadaanan ng Wala mga hagdanan dito, siguro. Meron Kaya- sinisisi si Mayora. Ano sinasabi? Paalala, Q-citizens, ang walang habas na pagtatapon ng basura kung saan-saan ang isa sa mga nagpapalala ng baha. Kaya Nakwa. ugaliing magbukod ng maayos at itapon ng basura sa tamang tapunan para hindi bumara sa ating mga kanal, drainage at ilog. Okay. Paalala daw. Kaya nga, oo. Kasi may sinasabi siya nagtutulungan daw ang
nagtutulungan para maayos yung baha. Kasi Ang city mga engineering, wala namang patid ang pagsasagawa ng QC Engineering Department kasama ang Department of Sanitation and Cleanup Works ng dredging sa mga creek at waterways ng lungsod. nakita ninyo. Ang sipag ng Quezon City Government, Siyempre. Ang problema lang daw, yung mga mamamayan Oo. na nagtatapo ng basura sa kung saan-saan lang. Nakita ko ninyo? Pagbintangan nila yung mga mamamayan, nagtatapon ng mga basura kahit saan. Tapos ang lalaki ng pondo ang kinukuha ninyo. Ang lalaki ng pondo na doon dapat dito sa mga flood control. Pero sige pa rin ang baha, ang pagbintangan, mga mamamayan kasi nagtatapon ng basura. Ganun ba talaga katindi? O talagang wala kayong pakialam dyan? Kasi yung pondo na hinihingi ninyo, mga putragis kayo, ginastos nyo na. Ganun lang yon. Huwag nyo pagbintangan nyo nagtapon kahit saan-saan na basura. Kasi kumukuha kayo ng pondo para dyan sa mga pagkolekta ng basura, dredging dyan sa mga kanal dyan para laliman yan o kaya mga flood control, pero pa rin kasi wala naman talaga kayong ginastos yan. Ang pera na punta nasa inyo sarili kasi mga Diba? Huwag Si na lang. Mayor Belmonte, ako ang akin diyang assumption, si Mayor yan, kasi QC government Diba? Kasi Last year na to, no? Last term ni Belmonte. ng Quezon, Pilipinas. Tapos dito, di ba, kasama doon mga barangay, sabi niya? Oo, meron din. Ang sabi dito, kaya para matugunan, patuloy nang nakikipagtulungan ng Quezon City Government sa DPWH Okay. at San Miguel Corporation na namamahala ng Skyway Project sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Nakikipag-ugnayan Nako, din ng lokal na pati pamahalaan Skyway sa sinisipa. mga barangay na apektado ng pagbaha. Ano ba ang kinalaman ng San Miguel Corporation Yun na nga. na namamahala ng Skyway? Oy, kasi di ba may entry yung Skyway doon, nagpaakyat sa kanila. Bago makaakyat sa Skyway, May viaduct. babaing ka muna sa Araneta. So, hihingi na sila ng tulong sa private firm sa San Miguel para matugunan yung Nako. problema sa baha. Diyan sa Araneta na mula noon sige. hanggang ngayon, ganun pa rin ang baha. Mayora, Nako. opo, walang duda, ang dami pong walang disiplina ng ating kababayan. No Eksakto. doubt about it. Lalo na ho ito nagdaan, di ba, na nakita mo sa Araneta Avenue, mismo doon sa Araneta, yung tambak na mga basura hindi hinahakot. Nakita mo yon? Nadaanan mo yon? Nadaanan natin yon? Yes. Oo. Di po ba? Totoo yan. Pero sandali lang. Opo. Sa katotohanan po na maraming mga mamamayan ninyo ang walang disiplina. Paano na po yun? Ano ba tawag natin sa inyo? Government. Di po ba? City government. Tagus. Ano ba ibig sabihin ng government? Tagusan ha. Yung mga ganito pagkasabi sa mga media. Tagusan yan ha. Di ba? Kung pasaway ang mamamayan mo, paano na yun? Oh, exactamente. Ayun. Di ba Sino bang- kaya sino bang- ang didiyan to govern. At baka, Sino nasa gobyerno? Ang hirap kaya. Ang tinig pa naman itong Quezon City mayora na to, mukhang duwende. Itong si Belmonte na to. Last term na to, sabi ko nga kanina, di ba? Parang ito na yata ang huli niyang termino. Sana mawala na yan dyan eh. At saka yung baha dyan sa may Araneta, nakita ko nga nung sa balita nung nakarang araw na nagpalutang-lutang yung mga dyan, mga basura, at saka naliligo yung mga tao dyan. At ito yung papunta dito sa may sa may barangay, ano bang barangay diyan, sa may tulay diyan, sa may Quezon Avenue, na lagi kong nakikita na binabaha talaga kasi may kasama ako diyan nakatira dati, hanggang ngayon yata nandiyan pa rin nakatira. Hindi talaga umalis diyan sa lugar na yun, na in love sa tuwing tag-ulan na binabaha. Sabagay, babaha na naman pag tag-ulan. Kaya lang, pag ganyan naman na hindi ka naman makapahinga na mayo, galing ka sa trabaho, tapos ganyan, baha nandiyan. At saka binawal na sila dyan tumira, pero nandyan pa rin ang mga tao eh. Kasi nga, sa local government ang problema dito. Hindi lang sa local government, pati national government. at bahagi ng governance, yung pagsiguro na yung mamamayan mong pasaway ay sumusunod. Kasi wala na tayong magagawa. Pasaway itong ano na to eh.
So dyan Cancer. papasok si barangay chairman. Diba? Ano ginagawa ni chairman? Kaya nga may barangay chairman eh. Wala rin Kasi silbi. chairman eh tao mo din at inaalagaan mo rin. Although wala ka naman re-election na, di ba? Kasi nga last term ka na. So siguro banjing ka na ngayon. Ayun nga, sabi ko Diba? kanina, last term Relax na. sila ngayon. Beauty-beauty na lang tayo ngayon. Diba? Kasi Banjing. nga, unang-una, tumakbo na walang kalaban eh. Wala. So ngayon, mga kapatid, Wala palang kalaban, ha? tiis tayo. Kasi nga sinasabi, kayo mga mamamayan, tigas ng ulo ninyo eh. Kaya hingi tayo tulong sa San Miguel. Kawawang ang. SMC. Sabi siguro ni Sir Ramon, teka, Nalaman ko Ako ang masalawin? ba't parang kasalanan ko? Oo, sige. Anyway. Kasi tayo kay na Skyway eh. Sige po. So, dyan lang tayo muna kasi meron pa po tayong winner today sa ating What's on Your Mind. So bottom line, kung walang ginagawa ang Asa. gobyerno, huwag na lang mag-gobyerno. Gusto ninyo i-privatize natin ang sa city government. Sorry pa, walang galang lang po, Mayora, ha? Opo. Ang tindi kasi, pati ang inyong garbage collection. Ako, Uy, oo nga. talaga naman sa Totoo. Quezon City, di ba? Opo, kinakailangan munang magpalakas doon sa basurero para kahaputan ng basura. Ay, nako naman, buhay nga naman talaga. Oh. Ito yung sinasabi ko nga eh, na itong si Belmonte, sabi nga ni Tid Filon, pabajing-banjing ka na lang, pariban-riban ka na lang sa buhok mo kasi last term ka na pala dyan eh. Wala na sa kalalahanin, hindi naman ko pa magpare-elect sa sunod eh. Eh, paano kung tatakbo na naman to ng ibang posisyon? Kagaya sa tatay niya, nag-mayor, tapos nagiging congressman dyan sa 4th district ba ang tatay niya dati? Eh, paano kung tatakbo rito ng congressman? Eh, ayusin yun muna yung pang-gobyerno ninyo. Kasi kung naghanap ka ng iba pang mga posisyon, di naman kayo pwede na wala mga posisyon sa gobyerno kasi yan na yung ninyo eh. Hanap buhay ninyo. Maghanap ng posisyon sa gobyerno para yan ang nyo, kalakaran na eh. Ikaw ba, nasanay ka na dyan na babangon ka sa umaga na pupunta ka sa opisina kasi ito serbisyong pang-taong bayan to pero sa totoo hindi naman pang-taong bayan eh, pang personal na bagay. Yun lang ho, yun. Pili lang talaga. Ewan ko lang kung sino ang may talaga na sarili lang talaga ang iniisip niya na ito para sa taong bayan to. Hindi talaga to sarili ko. Sarili niya ba na ay bukas punta ako sa ganito. Kailangan ko to matapos ko tong mga project. Ito mga pinag-usapan natin ni Ted Filon. Ang binuljak pala nito si Bongbong Marcos at saka itong si Mayor ng Quezon City si Belmonte. Sus, Joy Belmonte, nasayang lang yung pangalan mong Joy. Kung dito ka sa panghugas ng mga plato may pangalan Joy. Tapos pag intindihin mo ang Joy sa 'di ba? English yan, Joy, yung parang ang saya. Pero yung bayan mo pala binabaha. Paano sasaya ang mga tao dyan? Anak ng kagang naman talaga itong nasa gobyerno. Susoy Bongbong Marcos. Utang ka ng utang, tapos nung nakarang araw, tungkol ho sa pinagsasabi na utang, yung si Claire Castro, dinilipinsaan ka. Eh ngayon pala, utang ka ng utang, wala naman pala yung inuutang mo. Saan napunta ang pera dyan? Pastilan, Ginoo ko. Kaayo ba ninyo Hinoy? Kaayo ba ninyo barangon? Marunong lang ako magbarang ganito, karayo mga itsura ba nila, tusukin ko para mawala. Kaya lang, barang di naman totoo kasi yan. Paniwala kasi tayo sa mga barang-barang na sinasabi, hindi naman totoo kasi yan. Por Diyos, por Santo naman Pilipinas. Ito, magsusuna, na naman kayang kabuktutan ang gagawin ni Bongbong Marcos. Nahala! Bongbong Marcos, Joy Belmonte, trabaho kayo hoy. Kakahiya kayo, pare-parehas.